Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Na, our country will always be in state of calamity and chaos as long you're in position. Patalsikin Aus Duterte. Yan, alam mo yung mababaw na, sandali te. Sandali lang. Hindi pa tapos eh. Nandyan pa si COVID, di naman lumayas eh. Sa tingin mo ba lumayas na si COVID? O kaya nagpahinga natin? Hindi naman, nandyan pa rin siya. So habang nandyan pa rin ang COVID, habang may banta pa rin hanggang wala pa rin vaccine, kailangan ng gobyerno laging handa. Kailangan pwedeng anytime i-deploy ang AFP. Yan, kasama ho yan sa state of calamity. Badiling i-display po ang mga army. Extending the state of calamity to 1 full year feels dangerously insidious, especially since the proclamation dares to dedicate a vague paragraph for military to ensure peace and order in affected community as may be necessary, whatever that actually means. Tingnan mo. Hindi nga nila alam ibig sabihin nung ensure peace and order in affected community as may be necessary. Whatever that actually means. Pero ang comment niya, dangerous. Sabi ko nga, hindi ko pala maintindihan pero dangerous o masyadong vague sa'yo. Simple lang naman eh. Nasa tayo eh, may problema tayong bansa. Minsan, kailangan talagang utusan mo yung mga pulis. Kung hindi enough, utusan mo yung mga sundalo pag may konting problema. Kunwari lang, nagutom ang tao, nagkahirap-hirap. Kunwari lang, halimbawa lang halimbawa lang. Talagang lumala, dumamay ang sakit. Bumalik tayo sa dati, nagutom ang tao, nagwala ang tao. Bakit? Kasi gutom eh. Pag ang tao gutom, medyo nasisira ulo niyan. Diba? Pag nagutom mo yan, nagwala, nagkaroon ng violence. Yun na yung sinasabing ensure peace and order in affected communities as may be necessary. Ruben Ruiz, salamat po. Good morning. Hoy, nagising ang mga taga-Canada. From Sniper Tracking Calgary, watching from Laredo, Texas. Maraming salamat po. Yan o, wag po nating kakalimutan. Simple lang naman yan eh. Ang ating bansa ay nasa COVID, hindi natatapos ang COVID, nandyan ang pandemic, niluwagan lang para tayo ay makarecover sa ekonomiya. Ngunit, hindi ho umaalis si COVID, nandyan lang ho siya sa kanto, nag-aabang sa'yo. Totoo yan ha. Baka akala ninyo si COVID nagpahinga ng konti, humina. Hindi humihina si COVID. Lumalakas pa nga ho siya eh. Kaya lang, dahil sa ekonomiya medyo kailangan buksan. Pero dapat ang gobyerno ready. Pag bumalik yan, pag nilockdown uli, nagkagutom-gutom, bumagsak ang ekonomiya, nagwala ang tao, kailangan mabilis kumilos ang gobyerno. Magagawa yan kung may state of calamity na dineklara ang Pangulo. Bakit nga? Hindi pa kasi umaalis si COVID. Bigyan nyo sila ng plane ticket, paalis dito. Ha? Pag nakaalis na sila, sabi nga anytime ililift yan. Sabi naman ito ni John Borbe, we're extending the state of calamity but we're lifting quarantine measures, even thought of decreasing social distancing is such a contradiction. Tanga talaga oh. It's like giving non-epinephrine and Nicardis at the same time also if COVID is under control as they say. Sakit sa bangs? Ang sakit sa bangs sa mga ganitong comment. Pero isipin mo kung tanga ka, tsaka mahina ang kukote mo, oo nga, oo nga. Diba? Niluwagan na. So ibig sabihin dapat medyo luwagan na kasi yung social distancing ginagawa na lang 0.5 0.3 ganun. So kung mababaw talaga isip mo, oo nga. Yung paggalibol ka, yung utak walk, alam mo yung utak walk? Yung basta ka na lang naniniwala, oo nga. Bakit ganun? Akala ko ba medyo na susolusyonan na ng gobyerno? Akala ko ba lumuluwag na tayo? Medyo bumabalik na, nagkakaroon na ng tourism. Binubuksan na yung Tagaytay at Baguio, ba't ganun?
ba't biglang ngayon nasa state of calamity pa rin tayo? Ang hina ng brain? Sorry, ang hina talaga ng brain. Walang kinaugnayan yung social distancing at saka yung pagbubukas, luluwag o paglilift ng quarantine sa state of calamity. Hindi nawawala. State of calamity nga, meron pa rin tayo eh. Nandito pa rin tayo. Kaya lang niluwagan kasi the government is trying to teach us how to be disciplined na, oy, may nag-lockdown tayo para turuan tayo na ganito ang dapat nating attitude. Hindi pa rin nababago yun. Eh di sana kung nabago na, di sana sabihin ng mga taga-Baguio, akyat na kayo lahat dito, punta na kayo dito. Tanggalin nyo na yung mga face mask ninyo. Wala na tayong kalamidad. Tanggalin nyo na yung mga mask ninyo. Walang ganyan. Sa katunayan nga sa totoo lang gusto kong pumunta ng Baguio Di ba? Kasi bukas na daw. Wow, sarap-sarap doon, no? Sorry matake na may sipon ko Ano ito? Allergy. Pero pag pupunta ka ng Baguio, una, papaschedule ka. Okay? Hindi ka basta-basta pupunta doon, ha? Pangalawa, magpapaswab test ka. Pangatlo, kailangan mo ng medical certificate. Pang-apat, yung mga nandun lang sa region, doon sa malapit lang sa kanila. Hanggang Pangasinan, mga doon sa Ilocos, sa norte lang. Yun lang ang pwedeng pumunta. Bakit to? Kasi nag-iingat pa rin dahil nandyan pa rin si COVID. Na hindi maintindihan nito mga pawok na ito. Sabi ni Jamie sa Twitter, extending the country state of calamities guarantees more loans, abusive of power but still no assurance if we're really doing well in containing the virus. Ha? Talagang ito, may lahi itong manghuhula. Talagang hinulaan nyo na kagad na may mananakaw na pera, abuse of power. Talagang may lahi kang propeta. Anong kaanib ka? Joel De Los Reyes, banned by here in America when the government declares state of emergency, everyone has to follow. Direct order from the government watching in Florida. Correct. Ibig sabihin, kasi sa inyo, federal, medyo parang kayo di ba? Yung may city, kunwari, yung California yung governor may sarili siyang patakaran, may itong isang state may sariling patakaran. Di ba may ganun sa inyo? Kasi napanood ko yan Yung nag-aaway-away yung mga, iba't ibang lugar na may sarili silang merong state na meron death penalty, may state na hindi, may state na pwede ang kung ano man yung vegetarian. Pero pag sinabi mo atang state of emergency, parang national government o yung federal government ang magdidikta ko di ba? Sa atin parang ganun din, sa atin nga, kaya nga hindi inaalis kasi hindi naman kasi umaalis ng si pangalan nito? Si COVID. Ayaw pa rin umalis sa atin. Sabi ko nga kung umalis si COVID, ako pang mangunguna dyan Sabihin ko, Mr. President, tanggalin mo na yung state of calamity na yan. Pusta ko naman sa inyo pagka si COVID umalis na, tatanggalin na yan. Sabi naman ito, other countries are doing better now while we will be under state of calamity until next year. Goes to show how incompetent the leadership here. Feeling kasi nila, yung state of calamity nakadepende sa gobyerno. Medyo mali. Yung state of calamity nakadepende daw sa performance ng gobyerno. Grabe naman. Sakit sa bangs. Nung binabasa ko talaga ito, sabi ko, bakit? Saan nagkamali ang mga magulang nyo? At ang hina ng kukote nyo, hindi ba kayo uminom ng vitamins ng bata kayo? Ang state of calamity is just a response. Saan? Sa calamity. Kaya nga state of calamity. Hindi naman sinabing state of the government. Ano ba te? Napabayaan ba kayo na magulang nyo? Naumpog-umpog kayo kaya nabawasan? Kasi pag nauumpog daw, nababawasan yung brain cells. Ilang beses ba kayo naumpog nung bata kayo? Siguro dahil sa ayayaman nyo, may second floor kayo, madalas kayo mahulog. Kaya nauumpog yung mga ulo ninyo.
Hindi ko maintindihan eh. Ito sabi ko nga nung binabasa ko, kasi alam ko na kagad yung state of calamity. Kasi may problema, kaya ka nga may state of calamity kasi may calamity. Sana kung nakasulat dyan, state of the government, yung state ng government. Hindi yung state ng calamity, meron ba o wala? Tanungin ko nga kayo, ito mga taga-Twitter, tanungin ko kayo. Nasa calamity ba tayo o wala? Yes or no lang? Nasa pandemic ba tayo o wala? Kung ang sagot niyo wala, ay may magpunta na kayo ng ibang bansa. May tama na talaga kayo. Diba, simple lang eh. Kahit, alam nyo, kahit yung nasa, yung nasa kanto, alam yan eh. Bakit tayo nasa state of calamity? Ano bang tawag? Ano bang nangyayari? Anong meron? Anong meron? Sige nga, te, anong meron? Ito mga to, anong meron ngayon? Simple lang, anong meron ba ngayon? Normal na ba lahat? Bakit hindi tayo makalabas? Bakit hindi ako makapunta ng Tagaytay? Ang gulo-gulo, pwedeng pumunta, sabi hindi. Hindi, joke lang, pwede talaga, pwede. Diba, simple-simple. Anong meron ngayon? Tanga, kahit bata, kaya kayong sagutin. Anong meron ngayon, anak? Sagot ka, sagot. Mami, may COVID ngayon. Kailangan pag lumabas ka, nakamask ka. O, kahit bata, kayang sagutin yun eh. Pira kayo. J Fitness and Lifestyle, ubos by kanya-kanyang patakaran bawat stay dito sa California. Pwede magpakasalam same-sex sa amin. Iswari, putol, Jun. Sa miswari, bawal? Buti naman. Ewan ko? Naintindihan nyo na po ba ako mga kababayan natin, mga banateros? Ang simple lang nung state of calamity. Bakit pinalalalim nila? Ba't ginagawa nilang tanga yung sarili nila? Tapos siguro ako kung matalino, kung ako lawyer ako, nadilawan ako at naintindihan ko, matatawa na lang siguro kung tanga talaga nito mga to. Magko-comment lang na Pwede pa siguro questionable, kunwari lang. Pag nag-declare ang Pangulong Duterte, martial law sa buong Pilipinas. Aba, yan, ka-question yan. Kailangan ba ang martial law sa calamity o ang martial law sa pandemic? Yan, kasi martial law is a response. O basta, response mo doon sa nangyayari. Okay? Etong state of calamity, alam mo kasing meron talaga. May kalamidad na nangyayari, so kailangan mo ilagay yung buong bansa sa state of calamity. Simple lang yun, mga koya. Kahit bobo alam yun. May saltik na lang talaga hindi makaintindi dyan.